Iniulat na nagbanta umano si US President laban sa pinaplanong paghatak ng China sa BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal at sinabi na buburahin niya ang komunistang bansa sa mapa kapag ginalaw nito ang nasabing warship. Binalaan ng US President ang China matapos makakuha ang Estados Unidos ng intelligence report tungkol sa pinaplanong sapilitang paghatak ng Chinese military sa BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ni US Defense Secretary na sakop ng Mutual Defense Treaty ang BRP Sierra Madre at kapag ginalaw ng Chinese military ang nasabing barko, siguradong magkakagulo umano sa Indo-Pacific region. Nangako na magpapadala sila ng barko sa Ayungin Shoal upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan ang BRP Sierra Madre sa gitna ng pagdami umano ng mga Chinese vessels sa nasabing lugar. Iniulat ito matapos inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na magtatayo ang gobyerno ng karagdagang base para sa militar at civilian agencies upang protektahan ang archipelagic baseline ng bansa. Sinabi ni Teodoro na hindi pa nila tukoy ang mga lokasyon ng pagtatayuan ng mga bagong base, ngunit inatasan niya ang Armed Forces of the Philippines na itayo ang mga ito sa dulo ng mga archipelagic baseline ng bansa. Ayon kay Teodoro, na mga base ay magiging Joint Coast Guard, Philippine Navy o Philippine Air Force at civilian sites dahil kailangan umanong protektahan ng AFP ang ating mga baseline at ang planning at groundwork para sa karagdagang mga base ay magsisimula sa susunod na taon. Samantala, inakusahan ng China ang Pilipinas ng trespassing sa karagatan na malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea dahil hindi umano humingi ng pahintulot ang Philippine government mula sa Chinese government. Sa isang pahayag, sinabi ng People's Liberation Army Air Force Senior Colonel Chan Junli, ang tagapagsalita ng Southern Theater Command ng kanilang Navy at Air Force ay sinubaybayan, binantayan, binalaan at hinarang ang mga Philippine military vessels sa South China Sea. Sinabi niya na ang Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya ng China at international na batas at mga basic norms na namamahala sa international relations at maaari umano itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan at maling kalkulasyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na inamin umano na isang Chinese general na kinakabahan siya dahil unti-unti na umanong pumapalag ang Philippine Coast Guard at Navy sa mga ginagawang aksyon ng Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea. Inamin ni Chinese General Wei Fenghe na nababahala umano siya dahil posibleng magkamali ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Sinabi niya na kapag naubos ang pasensya ng Philippine government, sigurado umanong hindi na ito matatakot at magdadalawang isip na kumprontahin at gumamit ng puwersa laban sa Chinese Maritime Militia at CCG. Anya na alam umano ng Chinese military na limitado lang ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, ngunit nababahala sila kapag sumali ang Estados Unidos sa gulo dahil sigurado umano na magiging katapusan na ito ng Chinese military. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine government sa pamamagitan ng Department of National Defense na kasalukuyang pinag-aaralan ang posibleng defense at security partnership ng bansa sa the Netherlands at European Union. Muli namang pinagtibay ng bansang Norway ang suporta nito sa rule of law
at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa gitna ng tumitinding paninindigan at asertibo ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Nakipagpulong si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa mga ambasador ng Norway at the Netherlands upang talakayin ang mga naturang plano at kung paano mapalakas ang kanilang kooperasyon sa hinaharap. Sa pakikipagpulong kay Dutch Ambassador Mariel Gerets, iminungkahi ni Chodoro ang mga paraan upang isulong ang bilateral cooperation sa pamamagitan ng mga tinatawag na greenfield opportunities sa iba't ibang mga industriya, partikular na sa depensa at seguridad, kasama ang the Netherlands at European Union. Binanggit ng ambassador kung paano pinagtibay kamakailan ng Pilipinas ang bagong national security policy nito at sinabi ng proposal tungkol sa pagbuo ng Naval Defense Industry Cooperation ay magbibigay ng long-term na strategic at economic advantage sa Pilipinas. Sumang-ayon naman si Chodoro tungkol sa nasabing defense cooperation dahil kinukonsidera ng DND ang kahalagahan ng iba pang mga areas tulad ng cyber at artificial intelligence, pati na rin ang mataas na potensyal na makipagsosyo sa the Netherlands sa iba pang mga bagay.